Guys, welcome back sa panibagong episode ng Pinoy's Podcast. Munti ko na masabi reacts. At kasama namin ngayon ay ang mga may kasalanan kung bakit na-delay ang video namin. Ay, ang mga editors pala. Sorry. Guilt trip pa nga. Gano. Kasama ko ngayon si Pedro, my co-host. Tapos yung mga editors. Hello. Erwin the Racist. Si Rolly Bahogbilat. Aaron the Good Boy and Arce. The green screen. The green screen. Ayun, so siya dito. by the way, pag nakita nyo ako in public, baka mabigyan ko kayo nito. So, Uy, bahala meron kayo na. kung makita nyo. Bahala kayo kung Tingin makita yan. nyo ako in public. Wala yung Okay. black version dyan. Yo! Wala pa. Ay, Black may and red. Racist si Erwin. Come on, man. Oh, wag dito. Wag dito. Yan. Okay, game. Ayun. Totoo mong kulay. So, kamusta naman kayo guys? Kamusta ang araw nyo? Simulan ko kay Pedro. Kamusta ka, Pedro? So ayun, medyo okay ang week natin ngayon kasi nagre-requirements na ako sa na-applyan kong trabaho. So Ako, that's a corporate good thing din. Yes, corporate slave tayo pero hindi tayo magiging katulad ni Nash. No, corporate talaga yun eh. No? Ako may halong may halong paglalaro pa rin yung lifestyle ko. So, Pinash na naman, may halong laro pa. yun nga lang yun. Hindi siya nakakasama ng recording kasi talagang sobrang busy niya, no. Kahit sabihin natin work from home, Mhm. inarap siya ng tao nung si Nash talaga. So hopefully makita natin si Nash ulit sa next na recording, hopefully. Ayun, ikwento ko lang din since nag-requirements ako, no. Di mawawala si requirements, si medical. Isa sa mga worst, hindi naman worst, pero talagang kasama siya sa medical, no. So magpapawa ka ng dugo. So natakot. Trigger warning lang. So usapang dugo. May mga takot sa injection or sa dugo. So ayun, nung una natatakot ako magpakuha ng dugo kasi last time na nagpakuha ako ng dugo. Sabi kasi ng nurse sa akin, nahirapan siyang kuhanan ako ng dugo kasi lapot daw ng dugo ko. So kinabahan ako. Ano to, magiging venom na ba ako? Nung nakita ko, nga, malapot nga. So kasi parang nahirapan i-syringe nung nurse. So ngayon, nung nagpa-medical ako, nagulat ako. Hindi ako syringe, like tinusok lang yung sa daliri ko, no. Kumuha lang ng parang blood sample. So ayun, ganun. Kinabahan lang ako nung konti. So yeah, di ko masabing takot ako pero kinabahan lang ako sa health ko kasi nga di ko alam kung anong explanation behind that pagiging malapot ng dugo. Baka puyat lang or baka mali lang yung pagkahid ko that time. So ayun, so x-ray and then kuha tayo ng ihi for drug test. Kasama talaga yun pag nagre-requirements tayo for application, no. And then, ito na, pinaka ayaw ko sa lahat, yung physical exam sa doktor. So, kung hindi nyo pa na-experience, guys, kasama kasi sa physical exam yung pagsilip ng puwet mo. sabi kasi nila, pwede mo tanggihan yun. Guys, pwede nyo tanggihan yun. Pero para sa akin kasi sayang naman, di ba? Doctor naman yung magche-check and then, syempre, gusto ko malaman kung may findings sa akin, no? So, 2 beses ko na siya na-experience from my previous medical and then yung kahapon, no, na-experience ko. Di ko alam kung anong pwedeng findings na makuha doon is like padurugo ng puwet. Ewan ko kung saan siya nakukuha. Pero sana may mga medical tayong viewers dyan na kaya mag-explain ng like pagsilip ng puwet tapos yung pagkapa ng singit tsaka ng ng itlog. So ayun, alam kong nakakatawa yung pero sabihin natin professional naman yung doktor, no. So ginawa naman lang niya yung trabaho niya. So ayun, siguro core memory sa part ko na yun sa pa-medical ka tapos yun nga, parang isipin mo na please sana walang doktor na kumapa ng itlog mo or ng puwet mo. Oh my God. So, after that, no, nirewardan ko na sarili ko. Kain tayo sa Chowking. Kabusog na ako dun. Yun lang naman so far yung talagang memorable ngayong linggo ko. Kinakabahan ako sa'yo. Akala ko sabihin mo nagustuhan mo eh. What do you mean? Pag kinakwento ko pa nga lang, Doon ako na ako. kinakabahan eh. Inaabangan ko na eh. Akala ko sabihin mo nagustuhan mo eh. Anyways, yung usually naman pagdating sa ganun, alam ko tinitignan nila doon usually mga bukol eh kung meron. Basta sa puwet okay. at sa genital area. So usually ganun. Bukol. Saka kung may discoloration ba? Anong feeling?
Ito yung si Pedro. Feeling ko talaga gusto ni Arce to eh. Para alam nila. Kaya siguro na delay yung mga video namin, nagtitinginan kayo ng puwet, no? Puta. Pag-usapan puwet talaga, no? Gising na gising kayo. Ito na yata yung episode 69, pero guys, hindi to episode 69, special episode lang, 68. Special episode. 68.5 lang to. Pero Nakaliti dahil ka sa ba, mga... Pedro, nung ano? Hindi naman susundutin yung butas ng puwet. Parang sisilipin lang. Gets, Oo. gets. Ang weird. What the fuck? Na-imagine ko kasi. Deep inside natatawa na yung doktor eh. Na-imagine, ginagawa nyo naman dyan. Oh, everyday naman yung ginagawa. Makikita yung bornik ng puwet. Nakangiti ba yung doktor nung ginagawa niya yun sa'yo? Hindi, naka-meme face lang yun. Titignan ko lang yung mga... Ay, nako. Ang ganda guys na ang bungad ng podcast, puwet kagad usapan. Kagad. Nice. Kasalanan ni Pedro! Yan. Ay, nako. Anyways, okay, good to hear, Pedro. At least nalaman mo na yung feeling na mahawakan ng puwet at itlog. Ngayon, next. That's too much information, boy. What the fuck? Sorry guys, editor, nandito naman kayo. Kayo nang bahala kung paano i-censor to, kung bahala na kayo. Anyways, next, unahin natin yung racist si Erwin. Erwin, Yes! ikaw Erwin, kumusta ka na? In general ba or ngayon lang? In general. In general, ayos naman. Eto, wala pa rin in-edit. Wala pa binibigay si bossing eh. Sa Sunday, may papaedit ako. Vanilla, nagpaparinig editor mo. Ako may You bibigay know. ako Sunday. For now, kay kalila ako nag-edit. Parang freelance kumbaga. Yeah, pero full-time talaga kay John. Kung ano kayo ni John, alam niyo naman, hindi na kami masyado active ngayon. Pero I think this next 15 na. Siguro pag-uwi nila, sunod-sunod na ulit yung upload namin. Hopefully. Para naman mabawi namin yung mga weeks or months na hindi kami active sa channel ni John. Tapos ako, ngayon is low-key grinding sa pagiging streamer / content creator. Whoa, come on man. Don't do it, dear. Ayan, tapos at the same time, nagsusolo leveling IRL kasi mag-isa ko lang dito sa boarding. Tama ko yung mga pusa ko. Ganun. So, ayun lang. Mga pusi mo. Pusa. Yeah, mga pusi ko. Since nandito ka na, i-plug mo yung channel mo. Sinabi mo, nag-stream ka eh. Nag-stream nga pala ako daily sa Erwin GG sa YouTube. Kung gusto nyo bumisita. Pasok ka. Erwin. Erwin GG. Good game kasi good game, okay? Guys, po tayo sa Erwin GG na YouTube ni Erwin, tapos pa-report na lang racism. Thank you. Yo, come on, man. At sa mga nagtatanong dyan, yung 2K incident, bayad na. Huwag nyo na i-rage bait sinil, okay? Anyway, punta tayo na kung gusto nyo manood ng stream ni Erwin, mga high rank Valorant or kung ano man editing, punta tayo sa channel niya. Yes, sir. Report nyo na rin. May sabihin ka pa, Erwin. Wala na. Thank you for your input, Sir Erwin. Next, si Aaron, the good boy. Yo, what up? Ang taong lagi may hawak ng Biblia. Hindi naman sa araw-araw, pero yun. Araw-araw tayo nagbabasa ng word. So, Ayan. Ayun, again, guys, ako nga pala si Aaron and I'm currently editing dito kay Boss Gian. Tsaka ako rin yung nag-handle ng podcast and at the same time ako rin yung nag-handle ng reacts. Yo. So, paano ako nagsimula as an editor? Well, basically, nagsimula ako na editor kay Royce or also known as King FB. Tapos naging editor din ako ni Neil for ilang months lang din. Tapos ngayon nandito na ako. Nag-edit na ako kay Gian. Nag-editor ka pala kay Neil? Hindi ko alam. Yes. Sa Minecraft niya Yun yung panahon na Minecraft ata ang ine-edit ko kay Neil. Yun pa yata yung masyadong yung Minecraft. Yeah, kada craft pa sila nun. Actually patapos na nga yung season nung ako na naging editor niya ni Royce. Ni Neil. Pero is humble beginnings talaga, like 2020 pa, nung nagkaroon ng pandemic, naging editor ako ni Royce. Oh, grabe yun. Si Royce kaya naging mentor ko sa pag-edit din, actually. Tinuruan talaga ako nun from scratch. Tapos hinubog lang ang craft. Tsaka diba, IRL best friend kayo ni Royce. Yes, sir. Since high school, nag-tropa na talaga kami ni Royce. Shoutout pala kay King FB. Yes, sir. Shoutout sa'yo. Ayos yun, Best friend siya sila. kumbaga sa yung stana na language. Siya yung day ones ko man. Day ones. Solid. Yun. Yan. So, pag may mga delay sa reaction podcast, sabihan nyo, nasa na Aaron? Alam nyo na sisisihin nyo. Alam na Alam nyo na kung sino sisisihin. sihin. Sisihin nyo lang ako. Alam nyo na kung sino sihin, ha? Okay. Guys, alam nyo na. Sisihin nyo lang ako. Pag wala pa rin podcast at reacts, alam nyo na. Aaron.
may time Anyways, ka na rin. kaya rin kaya pala guys, kaya rin walang mga reaction podcast ng mga nakaraang linggo. Especially this week rin kasi the day of the recording is October 15. Walang recording ng Pinoy's Reaction podcast at wala masyadong Pinoy's Place dahil naging busy ang mga boys. Alam niyo na 'yon. Naglipat yung mga yan. Yeah. Naglipat bayan na yan. So kung napanood niyo yung video ko, wow. Shameless plug. Kung napanood niyo yung video ko, malalaman niyo kung bakit may delay. At kung nagtataka rin kayo bakit kami yung gumagawa ng podcast ngayon, wala sila sa Pilipinas ngayon. Yeah. Nasa Thailand sila. Sa Thailand na. Balik pa nila sa Friday, October 18 ba? 17. 17, 17. October 17. Kaya kami muna ngayon ang nagre-record ng podcast which will be released next week, which is October 23 pa to. So, basta yun. Tangal pa. Next week pa. So, ayan. Yun lang naman. Special episode. 68.5, hindi 69. Pero binungad ni Pedro yung puwet niya. Wala na. Ayan. Commercial! Gusto mo bang maging hari ng pirata? O gusto mo magka-TT Racing X1 piece chair? Or gusto mo ng table na gumagalaw? Well, di talaga siya gumagalaw. Taas, tumataas. Wait, napakita ko ba? Tumataas baba. Pwes, ano pang hinihintay nyo? Check out the link on the description at magkaka-discount pa kayo pag bumili kayo ng TT Racing products pag ginamit nyo ang aming link. Check nyo dyan at para masimulan nyo na ang comfort journey nyo. Back to the video. So, ayan. Okay, next si Arce. Arce, huy. Si Rolly muna. Si Rolly ba muna? Si Rolly muna. Rolly. Puta yan, si Rolly muna. Rolly, kumusta ka na? Ayos lang. Mawawala ng Tapos na sweldo. po. Si Vanilla pala Tapos to na po ang podcast. I-close mo na. Aaron, matalastas. Tapos na. Mukhang may mawawala ng sweldo ah. Dagdagan mo, boy. Sa mga nakakilala sa akin, hello. Yun, no? Pero pag hindi, bye-bye. Ako nga pala si Rolly, J. Kian Reyes Leola Jr. Senior Citizen. Ay, sorry. Nakatira po sa Commonwealth, Quezon City. Dinox pa Tago. yung sarili, oh. Come on. Government interview. Baliw ka ba? Intro eh. I-search nyo sa Facebook, tas block nyo na rin. Abnormal. Gagi ka. Naging editor ako 3 ilang years ago. ilang years? 3 years ago. Ayun. Mga 3 years or 2, mga ganang range. Ba't ka naging loyal sa PR? Siyempre, mahal ko ang Pinoys. Naku po. Ayan, may dagdag sahod na. Dapat may dagdag sa akin. Nagpapalakas. Dagdag Yes, trabaho. Diyan si boss daw eh. Mahal ko kasi ang Pinoys, kaya nandito ako hanggang ngayon. Kahit na ginugulpi ako, nilalatigo ako. Nilaglag. Kinukulong kami sa CR. Kinukulo kami sa CR. Pagkain namin, tamang lang, 7-Eleven lang. Hey guys, mukhang kailangan na namin maghanap ng bagong editor. So kung gusto niyo mag-apply, Kung gusto nyo kumain ng Comment lang. pagkain ng pusa. apply lang kayo sa comment section kasi mga hayop yung editor. Wag. Ayun nga, naging editor ako. Actually, di ko plano maging isang editor. Gusto kong maging isang animator na video. Oh. Gusto kong maging animator. Since bata ako, ayun talaga yung future career ko dapat. Kulang ako sa mga gamit, so di talaga kaya. And di ko na pinursue. And tinry ko ang pagiging video editor. Nung nakita ko yung post ni Trinil, doon nag-umpisahin. Doon ako Doon nag-aral. natin wala na ata ako doon eh. Kaya nagganap ng bago eh. Hindi, nandun ka pa. Nandun ka pa Nandun ba ako nun. doon? Oo, kaso parang glimpse na lang yung edit mo. Nandun ka pa nun. So, naging editor din ako ni Neil. Parang 5 video ata. Minecraft, Kada Craft, and then yung piso challenge niya. Kung natatandaan Yung niyo. tawa, yung reacts niya. Tawa ko. Oh, yun. Yeah. And then ayun, until now, andito pa rin ako. Masaya. Kinuha na sa PR. Wait, sino ba sino nagpunta sa'yo sa PR? Like si Neil? Si Neil. Bakit? Ano pa? Di ko alam eh. Kasi may Bakit may ako reasons yan eh. May ano? Actually, di ko alam. May ano? May May reasons. reason. Oh, may reason. Yun ang iwan ka, di ba? Yo, come on, Yeah. man. Yun lang naman yung rason eh. Oh, yun yung rason. Nagtanong ka pa, ikaw pala yung kasalanan eh. Yo, come on. Hindi, ganito kasi. Kaya parang naghanap yata ng editor noon si Neil kasi naging busy ako sa academics. So ikaw nga rason. Yeah. No, bro, putik. Kahit busy ako nun sa OGT ko, nag-edit ako sa PR. Hindi ako nagre-reklamo, believe. Ang naalala ko, nagtitesis ka ng... Yeah, probably. Thesis na namin.
ayun yung sinabi sa akin ni Neil na kaya kinukuha din ako nun that time. So, para may ma-post din siya. So, yun. Yun naman pala. So, si Rolly ang pinakamatagal naming editor. Going 3 years-ish na siya. So, Yes, sir. ayun. Oo. So, siya yung loyal. Di tulad ng isa dyan nang iiwan. Yo, Yeah. technically sa PR mo rin ako nag-edit. Come on. Hindi. Kay Vanilla kay. Hell na, bro. Si Neil, iniwan mo rin eh. Yes. Ayan. Okay, next. Yarse, ikaw naman. Ang aras na. Ayan, nakita. Ayan, Ayun nakita. na. Wala kasi siyang camera, guys. So ako nga pala si RC, pero Oh, may bagong microphone na. Ngayon ko lang nakita yan ah. siguro ako muna si Fred ngayon. Ay hindi, ako si Jesse ngayon. Naging editor ako ng Pinoys dahil kay Jan kasi nag-edit ako dati sa kanya. Ewan, kung makikita niyo yung Twitter ko, siya kanya yung mga pinopost ko noon. Tapos, kaya ako kinuha ni Jan. Kasi, ganito pala nagsimula. Kasi, nag-post si Gian ng, naghanap siya ng editor. Tapos, nag-apply ako. Tapos, parang marami yata nag-apply eh. Kaya, hindi rin tinignan ni Gian yung email niya. Tapos, nakita ko, shinare ni Jan yung post. Kasi, nagtatanong ako sa kapatid ko kung sino mga content creator na, alam niyang gumagawa ng, naghanap ng editor. So, sabi ng kapatid ko si, Vanilla raw, Vanilla. Hindi ko naman kilala si Jan pa nun. Tapos, nakita ko, shinare niya yung post ni Gia na naghanap din siyang editor. Trinay ko siyang i-email. Tapos, ayun, nag-reply siya. Tapos, sabi niya, kontakin ko daw siya sa Discord. Yun, doon na nagsimula. Kaya niya daw ako kinuha kasi daw, yung editor niya nasa bakasyon! Nasa bakasyon! Pasabi ko sino, anong pangalan? Sino yan? Sino kaya yan? Erwin Giga! Ang ina mo talaga. Oh my God. Giga! Parang TNT, tropang Giga! Bahala ka na, Aaron. Holy. Hindi ko nang bala. Aaron, ano mo na lang. Walang masama dyan kung hindi nyo naman binibigyan ng Kayo nagbibigay ng meaning na masama yung Giga. Giga, ibig sabihin... Ganun ba? Nasa Pilipinas tayo, putik. Lahat ng bagay dito masama. Nasa Pilipinas tayo. Yun ang isipin mo. Hayop ka. Nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa US of A. Ayusin mo, spell mo muna. Ayos mo. Erwin Giga. Yan. Para may context, para hindi na ako mag-sensor. Yun, tapos... Bihira ka eh. Heron, Sabi- bala. Hindi, wala. Baka- Hindi ako nag-bastion nun, ha. Baka may mawala. Sabi- Baka magtanggal tayo sa editor. Kasi guys... Ganap na ng bago. Guys. So yun, sabi ni Jan, sige, kukuha na ako ng isang editor para pag magde-daily content ako. Na hindi niya rin ginawa! Yan. Pagalitan niyo si Jan, guys. He needs to lock in. Kailangan niyo ng Roblox content, guys. O kaya tanggapin niyo na gusto niya rin mag-switch ng variety contents eh. So sana supportahan niyo siya para tuloy-tuloy na siyang gumawa ng content niya. Yep. Anyways, yun nga, kinuha niya ako na editor. Kasi si Erwin, nasa Vietnam yata siya noon or Thailand. Wow, hindi ah. Wait. Basta sabi niya sa bakasyon. Feeling ko Vietnam yun. Tas Nagpaalam ako nun eh. Tsaka na may in-edit yun. na ako sa kanya bago ako umalis. So, I'm good to go. Parang ganun. Nag-explain pa siya eh. Pinagtanggol yung sarili. No? Tayo ng kalit Dami to. rason. Okay, maniwala. Daming rason. Tik yan. Bale yun na. Naging editor na ako ni John. Tapos, hindi naman siya nagtuloy-tuloy ng contents niya. Parang twice a week lang ata. Once a week lang siya magbigay sa akin ng trabaho eh. Kaya parang siguro sabi niya, tangina, binabayaran ko tong taong to. Tapos walang ginagawa. Sige, doon ka na sa Pinoy. Sa PR dami. Niyapat ako sa PR. Yeah, yun talaga yung rason. Yun talaga. Sinabi niya rin sa akin. Bale, 4 months ako kayo dyan. Parang isang taon na simula nangyari yun kasi parang September yun eh. Naalala Yeah, ko September. September. Tapos parang nag-chat din ako sa kanya kasi gusto ko na rin bumukod. Kaya nandito ako sa PR house ngayon. Yun no. Sabi ko, grinab ko na eh. Pag alis ni Neil, pagkasabi sa akin ni TMI ba to? Ano? Di naman no? TMI ba to? Pag sinabi kong ganun. Ano ba yung TMI ulit? Too much information. Huwag mo na lang sabihin yung mga address ganun. Nagtanong ako kung pwede akong sumama dito sa PR house. Sabi ni John, okay lang naman, ganyan. Tapos, simula nung nag-edit na ako sa PR, sinundo ako ni Khalil na para dito na ako tumira eh. Yun no. Thanks, boss. Tapos pag ako, ayaw ni Kyle sunduin. Grabe. May Tayo na mo, 10 oras biyahe ko pag dyan sa inyo eh. Oh, yun nga.
taga-Pasig Layo kasi eh. si Galil. Mga 10 taga-Pasig. hours. 10 hours Ginigiting biyahe eh. kasi dito sa amin. Ang layo-layo. Layo-layo eh. Ano, nagprobinsya. Parang na ako nagtugege raw yun eh. Pagbalikan Parang ko sa pa kayo loob sa yan eh. araw bumiyahe. Si Lonnie. Parang putik. Ayun. Ayun. Ngayon, halos isang taon na rin. Siguro sa January, isang taon na ako sa PR. January ba? Di ba December? Hindi, December. Ay, Hindi. January pala. Oh. January ako nag-start ng editing. Oh, yun. January. Mag-isang taon na rin. Yan. Almost 6 months na ako dito sa PR sa house. PR house. Oh. Yan. So, kung nakita nyo si Aris dati, payat yan. Ngayon, tumaba na. Oo. Oo. Ayun. Sana may mag-sample ng picture. Gusto ko makita yung before and after niya eh. Kasi bala na yung... Ay, boss! Di naman Ayan, sample. Grabe ka, hiya yung pagiging introvert ko sa'yo. Hindi pinapasayaw yan ha. Ay, Kaya sorry. nade-delay eh. Kaya nade-delay yung mga edits, puro kalokohan. Di mo ba tatanungin kung okay lang ako? Kaya mo na yan. Uy. Sige, malaki ka na. Sige. Kinamusta nga kita eh. Hayop to. Kamusta naman ako? Ano naman? Ding, 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 ding. Ano? Sorry, camera. Excited na ako lumipat. Medyo, baka last month pa daw kami makalipat. Pero na-excite na ako. Actually. Bakit? November. Not sure. November. Hindi ko sure. Baka November for last month. Baka mapalate din natin na lang. Pero yun. May Pero kalaro yun, na si Neil may kalaro na si Neil sa basketball, may masisiko na siya. Ang tagal mo mag-edit ha. Sisiko. Holy shit. Yun. Eh, Masaya naman kami dito. We. Parang pilit yung sagot. Kasi pagtapos niyan, pupunta dito si Khalil para latiguhin kami. Okay. Ay, nako. Saan na yung espada ko? My big black sword. Parang nagsisisi Sama na ako. ang dami mong random. Alam mo kung bakit may Ay, ito? na-arte Kasi pa. may hackit to eh. Ayaw mag-stick sa isang topic, biglang Parang- May ADHD. Parang nagsisisi na ako na sinama ko to si RC. Guys, kailangan nyo kami! Ang kulit. Kahit nung nasa nagsasas, sumakit rin ulo ko dito eh. Uy, babe ako nun ha. Wala ka akong ginagawa eh. Oo, pero meron ka, kinukonsumi mo kami. Na? Bait ko nun. Wala ka akong Diba? daldal sa vlog mo eh. Eh syempre, doon ka sa Hindi, joke lang. Joke lang. Secret! Saan? Secret. Secret. Wala nakakalam, kami lang nakakalam. Anyways, ayun. Uy. Thank you RC for that long and wonderful speech. Putik sa sobrang dami sinabi na wala na rin ako sa mga pinagsasabi niya. Anyway, so ayun. Ano rin kasi, ang dami rin kasi nagtatanong or nagre-request next podcast raw kasama mga editors. Tanungin raw kung paano na-discover ang PR. Pero kasi si Rolly, alam ko nasabi na niya yata, hindi pa yata eh. Anyways, pwede naman natin ulitin. As in yung na-discover talaga na na hindi kayo parang editor pa or what. Ayun. So, ako simulan ko muna sa akin para may idea kayo. Ako kasi, na-discover ko ang PR. Actually, noon pa. Medyo bata pa ako noon. Kakagraduate ko lang halos noon eh. Di naman. Nag-work na ako noon eh. 2017 yata, 2018. Tapos, ayun, na-discover ko sila. Ilang taon ka na ba, Khalil? Yung mama. So, Nice. so, 25 lang yan si boss. 25. So, nung na-discover ko kasi yung PR nun, parang una kasi kay Neil dahil sa Dota. Kasi Neil, malakas mag-Dota dati. Oo, malakas talaga si Neil. Tapos nagsha-shoutcast siya noon. Tapos sumunod kay Gloco dahil dun sa nga dubbing niya. Then naging domino effect na. Na-discover ko na si John, sila Chris, sila Ken, etc. So, yun. Doon ko sila na-discover. 2017, 2018-ish. Pati H1Z1 yata napanood ko eh. H1Z1. Napanood ko nga. Tapos, ayun. Paano ko sila na-meet? Pandemic yun eh. Nung medyo lumuwag na yung pandemic. So, nabigyan ako ng opportunity pumunta sa bahay nila noon. So, kung saan natutulog mga editors ngayon, doon ko sila na-meet. Nabigyan ng opportunity. Nakilala ko sila isa't isa individually. Na headbutt ako ni Ragnar noon. Naalala ko yun. Headbutt ako ni Ragnar noon eh. Tapos si Jaeger nakatali noon. Putik-muntik na ako mawala ng dugo sa legs noon. Yun. Tapos nag-pizza party kami noon. Yun yung unang meetup ko sa kanya. 2022. Ayun. After pandemic, no? 2022. Ang nakakatawa pa nun, si Neil sumalubong sa akin. Naalala ko yun vividly. Walang damit. Sabi na eh. Naka-boxers lang. Oh my God.
So nakita ko yung buong Pilat kaluluwa bomb niya. Moto. Nakita ko yung kaluluwa niya. So ayun, doon ko sila na-meet, doon ko sila na-discover. And yun, fast forward 3 years, yung pala 2 years kasi 2024 yun eh. Nag-meeting ulit kami. Fast forward 24 years, nandito na. Dito na ako. So ayun. Yun, no? Yes, manager. Level 1 crook to ano. Mga pinapalo ko sa puwet pag ayaw mag-record, parang gano'n. Hindi, joke lang. So, yun lang naman yung piece ko. Si Pedro naman. Alam ko si Pedro mas matagal ang samahan nito mga to eh. So, ikaw naman, Pedro. Ano story mo? Hello guys. So, ayun, laking pasalamat ko din na nakasama ako ngayon sa podcast kasi may nakikita rin ako na nagre-request na makasama daw ako sa podcast. So, yung iba sa akin, konti lang nakakilala sa akin to be honest kasi ano lang ako nonchalant talaga ako. Like, mahihain ako guys. Talagang hindi ako nagsasalita hanggat hindi ako kakausapin kasi hindi ako marunong mag-open ng convo or topic. Actually, mga editor natin, hindi ko sila kilala sa mukha, hindi ko sila kilala sa pangalan. So, ayun, nakakilala ko lang sila nung nag-Zambales trip na tayo. So, thank you sa outing trip ng PR na mas nakilala ko ang buong PR with editor. So, thank you guys sa nag-support. Especially sa Oh, mga ayun. Patreons. Shoutout. Oh, yes, Salamat, yes. Patreon. Thank you, Salamat, Patreon. Double Patreons. Kundi Dahil sa dahil sa inyo, inyo. may pagkain kami. So way back I think 2014 or 2013 talagang nagsimula kami sa H1Z1. H1Z1 kasi ano pa yun eh, parang naghahanap lang ako dati ng group or mga kasama kasi zombie survival yun eh, like wala pa akong masyadong alam sa ganong type of game kasi nagsimula ako sa FPS lang nun eh, pure FPS talaga ako eh, CS Days, SF, CF, mga ganon. So nagtry ako ng bagong game, no? So para may iba naman. Si Z1 naman, ayun, so nagtingin ako sa Facebook group noon na pwedeng makasama. Kasi ang gamit pata noon, raid, team call. TeamSpeak? Raid ata TeamSpeak? yun. TeamSpeak, yan. TeamSpeak pa yung gamit namin dati nun. And then, hindi pa ako nag-start sa Pedro Senpai or sa ngayon Kuya Pedro, no? Nagsimula ako sa actually babae nga yung name ko eh, Maria. Princess Maria ang pangalan ko dati. Why? Yun nga, yung ko kasi noon, nagdodota ako that time. Main game ko pa si Dota noon, no? And then, may grupo din kami dati, hindi PR to Kasi itong si Maria, si Maria is parang boss. Talagang mayaman, sabihin natin, mayaman sa Dota. And then, one time, may isang member doon, pangalan na Maria din. Pero hindi Maria pangalan niya. Pero, binigyan niya ng item or mga Dota 2 set yung guy na yon kasi nga Maria yung pangalan. Ngayon, inggit ako. Pinaganda ko. So, hindi ako nagpatalo. Nilagyan ko ng Princess Maria. Nice. Nanginggit ako. Kaya hanggang ngayon di ko siya makakalimutan kasi hindi ako nabigyan ng Dota 2 set or anong item nun. So ngayon, nadala ko siya sa Z1. So doon ako nag-transition ng ibang game kasi nga parang ako nagtampo doon sa group doon. Kasi nga, bakit hindi ako nabigyan? Pinaganda ko naman yung Maria na pangalan mo. So, 'di ba kasi pag yung Steam name natin, that time kasi yung Steam name natin is madadala talaga sa in-game name pa ng game. So hindi pa kasi siya nahihiwalay that time na Z1, pwede kang pumili ng in-game name nun. So, ayun. Kaya nagugulat ako yung PR. Alam nilang Maria yung pangalan ko dati. So, at least aware pa sila nun na ako yun, na si Maria. And then, nauso na si The Friendly. Name tapos The Friendly. Nagpauso niyan si Ken ata. Parang Ken the Friendly. So, naisip ko na dumating na si Pedro doon. Noona kasi, dapat Juan pangalan. So, sabi, parang masyadong basic. Masyado ng bida si Juan eh. Pedro, what if si Pedro naman yung gawin nating bida? So, doon na naisip si Pedro the Friendly. And then, sabi ko, gusto ko ng Filipino name na may something unique. Parang as second name. So, naisip ko si Senpai para may pagka-weeaboo naman, no? Like, para may iba naman. Di lang yung
Pedro lang. So ngayon, dahil naisip ko nga Pedro Senpai, ngayon nagkuya Pedro ako para talagang Filipino. So ang ginagawa ko ngayon, gusto kong maging trademark is yung parang farming hat, yung parang Vietnam hat na ano. So yun yung gusto kong maging trademark as sa logo ko or sa pagkatao ko pag nakilala ko ng ano, na as a Pedro. So ayun, nag-start kami as Pagspata tawag noon, and then nag-transition sa lumaki yung group, midnight 12 MB, 12 Midnight Boys na tatawag sa amin noon. Then ayun. So, that time, hindi ko pa, parang wala pa akong pake parang hindi ko pa sila kilala as mga YouTuber. Pero, like, sumasama-sama lang din ako na, magre-record sila, ganun. Sobrang saya lang, no? Parang, literal na, hindi kami aware na may magre-record na, ano. So, yung mga highlight dati is parang sobrang, genuine pa, no? Para sa amin. Kaya, sobrang saya talaga ng Z1 days namin. Ano yun, Ayun. naging So, fan ka muna bago ka naging part? Hindi, actually hindi Laro ko siyang sila pake. hindi ko sila kilala noon as YouTuber. Talagang naglalaro lang kami Nakikilaro ka ng lang Z1 ganun. mod. Oo, parang nakikisali ako sa nila noon na as a Z1 group. So, di ko kilala si Gloco noon, di ko kilala si Trinil, di ko kilala si Vanilla noon as YouTuber. So, doon ko sila nakilala sa Z1 talaga. So, hanggang ngayon, so lumaki ng lumaki. Di ko nga na-expect na abot sa ganito, to be honest, na parang mag-hit ng 1M, 500k yung mga WPR. nila. Pinaka-OG talaga para sa akin, the best yung dubbing talaga ni Gian eh. Kahit sinong tanungin mo, Alam nila yun. parang tumatak sa mga bata yun eh, yung dubbing ni Yes. na Train to Busan. Train to Busan. Parang till now, nire-request yung Squid Games. Kahit ako gusto mo i-request na mag-dub siya, kahit sobrang cringe. Alam mo yun. Hindi lang uso copy strike eh. Kasi yung Oo. copyright issues na yung problema kasi. Yun lang din. Kaya siguro parang tumatak yung dubbing doon dahil siguro, kung kilala niyo yung hambog ng Sagpo Crew, Parang kasabay yung- niya yan. Kasabay niya. kaya tumatak sa atin yung mga ganun na mga comedy dubbing. So, ayun, no. Doon talaga tumatak si Gian para sa akin. Doon nag-start yung pinaka-career niya. And then, siguro kung magiging fan ako sa niya, sa parkour era niya. No, doon talaga ako na-amaze yung mga Assassin's Creed, yung mga patalon-talon dyan na ano. Tapos, ayun, Hindi na kaya ng buto parang makikita mo ngayon, old man na naglalakad. Hindi na kaya ng buto niya. Oo. Mahipan lang ng hangin niya. Oo, Pulbos siguro- yung boto nun pag tumalon siya eh. Si Gian lang yung never tumaba sa sa lahat do. Until now, payat pa rin siya, grabe. Pero tumaba Bumili pa siya ako unti. sa- Nagkalaman Oo, siya. unti, tumaba siya. Nagkalaman siya. Pero hindi siya yung parang tayong lalaki na ng tiyan Kay na- Neil. Oo. Grabe. Binabackstab Di siya, ka- no? di ka Yo, ako nag- bakit? Di ka ako nag-drop name eh. Ay, Tapos- sorry, Ano sorry ba? sabi mo, ano sabi mo, Erwin? Wala na. Mataba si Lagot Neil. na ako dito. Grabe din. Sorry, Nil. Sorry, Nil. Ang sabi Ano mo, nga? Erwin, mataba Ay, si Trinil. Wala akong sinabi. Ay. Yun na naman. Yun yung Nagising na siya, sinasabi Doc. mo, man. Hay nako. Gising na siya. Naibubuli na naman ako. Sira na pangalan ni Erwin. Guys, pa-report ko lang. Ayun. So far, yun lang naman siguro yung kwento or share ko for now. Kasi yun lang yung naalala ko. Kasi bata pa ako nun. Parang 14, 15 years old pa ako nun. Hindi ko pa alam yung mga pinagagawa ko nun. Ilang taon ka na ba ngayon? 24 na ako. Parang 10 years pa. Oo nga no, parang 10 years, 9 years ko na rin pala silang kalaro. Oh, yes. Damn. So, low-key lang ako guys. Low-key lang ako. Hindi ako parang mainstream na kasama lagi sa ano. Kasi tahimik talaga ako maglaro. Kasi kasama ko kasi magulang ko sa bahay. Kaya isa rin yung parang cons sa akin na hindi ako pwede mag-ingay. Unlike sa kanila na kikater nila yung pagka Pinoy's place, no? Na maingay, no? Maging talagang todo sa energy. So, ako kadalasan hindi ako nagsasalita kasi nga may ibang tao ako kasama sa bahay. So, yun lang naman. Ayun. So, thank you, Pedro. W. Pedro. So, sana all bata pa. Sana all. Bata pa rin naman. Bros, pushing 40. Isip bata lang eh. So, Pushing 40 raw ka, Lilo. Oy, putik Uy, wala yan. akong sinabi. Mukhang- Yo. May Guys, bumaboses. Guys, mukhang kailangan ng editor ni Vanilla. So, comment tayo sa baba. 25 ka daw nung 2018 pa. Guys, mawawala ng editor si Si Arsa Vanilla. nagsabi nun ha.
So, apply lang kayo kasi mawawala na si Erwin sa Pilipinas. So, alam niyo na, apply lang kayo. Apply lang. Mawawala Oh, na ito sa man. Manila eh. So, anyway, so, ayun. Ikaw naman ano, sinong pwede? Si Aaron naman, Aaron muna. Ako? Ikaw muna. Paano mo na-discover yung PR? Paano ko na-discover ang PR? Well, basically, yun. Sa dubbing talaga ni Gloco. Kasi sa sobrang lakas ng dubbing ni Gloco na ano siya eh. Nakita ko siya sa Facebook. Alam ko nga, nag-comment si ano dun eh. Si Will Dasovich ba yun? Oo. Alam ko nag-comment yun eh. Comment Dami yung ang mga, video mga, ko. mga tipo yung mga artista na rin mismo nagko-comment dun sa post niya. Alam ko may nag-comment. Nagkalakas yung dubbing ni Gian. So, 2019 I guess. Nakapunta ako rito sa PR House. Ano naman yun? Dahil kay Royce. Kasi nung time na yun, may binibuild na PC si Royce. Tapos nagpasama siya sa akin sa Gilmore. Ganyan. Kaya ako naman. Libre naman ako nun eh. So, sama lang ako. Ganyan. Tapos, di ko alam na dadaan siya dito sa PR. And I was like, parang ano lang, parang casual lang kasi hindi ko masyadong hindi ko masyadong kilala yung PR talaga totally. And kahit sikat yung tao or alam ko na may YouTube yung mga tao na nandun. Tahimik lang ako. Like hindi ko sila ina-approach na fan site or shoutout ganyan. Low-key lang. Low-key lang. Andun lang ako. I mean, tahimik lang habang ginagawa yung PC kasi andito pa si Lilan nun. May rest in peace. Pero yun, andito pa si Lilan nun. Siya yung nag-build ng PC nung pinasuyo kay Royce. Tapos, saglit lang, dumaan lang kami dito. Umuwi rin kami agad. Hindi ko din na-expect talaga na maging editor ako ni Neil. Una pa lang kay Neil. Kasi, nung time na yun, nung 2023, naghahanap ako ng trabaho. Well, dapat, nag-apply ako as a seaman. Pero mahirap mag-apply. Yeah. Kailangan mo backer, di ba? Kahit walk-in, kahit may backer. Actually, kahit may backer. Mahirap talaga. Yeah. Oo. Kahit may backer. Sabi rin sa Natatandaan akin. ko nun. Mahirap talaga maging seaman. Yo. So, natatandaan ko. What? nun kahit, Tama naman na. Oo, weird na Bakit? pakinggan. Weird, Tama naman Tayo na. na mo. Kapag daanan naman natin yung lahat pero yun nga, tawag dito. Kahit may backer kayo Mahirap actually. talaga. May pila pa rin. Kasi natatandaan ko nun, in-applyan ko before kasama airpods ko. Nirecommend niya ako. Nasa pang 100 plus ako sa pila. Wow, for interview lang yon. Oo, for interview What the hell? Ganun katagal. So, ayun. Mahirap talaga dito. Nasakay naman ako ng barko actually. Like isang taon, ganyan. Nung time na nag-edit ako kay Royce, 2021, nakahanap ako ng company nun na mapapasukan. Tapos 2022 bumaba ako para maghanap naman ng international company. Pero yun nga, di pinalad. So yun, nauwi ulit ako sa pag-video edit. So yun, direct simula na nagkaroon ako ng connection ulit sa PR, yung kay Trinity. Ay, parang nag-freelance ka lang kay Neil nun. Oo, nag-freelance ata ako nun. Oo, nag-freelance ako nun. Tapos, noong 2025 naman, si Royce, nag-message sa akin. Kasi yun yung time na naghahanap talaga ako ng work ulit. Talaga na stable. W. Royce. Tapos, tinanong niya ako, pwede raw ba akong tawagan eh. So, sabi ko, wala naman. So, nag-usap kami. May offer daw siya sa akin. Offer na hindi ko matatanggihan. You know? Kasi ayun yung last straw kumbaga. Tapos ang sabi niya sa akin, naghahanap si Gian ng editor. Tapos ni-refer kita. Chase. Ni-refer kita. Tapos ako W. naman. Royce. Yeah, W. Royce. Pero yun, Alam ko, April ka lumipat dito, di ba? April. Nung una, hesitant pa ako eh. Sa totoo lang. Kasi, sa totoo lang guys, no sugarcoat na ito nakaka-drain mag-edit. Nakaka-burnout mag-edit. Sabihin mo natin na, entertaining at first, nakakatawa. Pero, in the long run kasi, nakaka-burnout talaga mag-edit. So, ayun. Kaya nung una, hesitant pa ako, tatanggapin ko ba talaga yung pag-edit. Siguro, inabot ng isang araw bago mag-decide na mag-edit. Tapos yun, ng mga unang videos ko kay Gloco, May tryout ka ba? actually, meron akong tryout. Yung repo niya, inabot yun ng weeks. Kasi yung PC ko, tawag dito nag-edit ako ng tanghali. Mga tanghali hanggang hapon. Tapos yung PC ko nasa labas. Isipin nyo na lang kung gaano kasakit sa PC yun habang nagre-render. Tapos yung PC ko, yung
tawag dito, okay naman siya, mga 20 series na GPU. Yung RAM lang yung problema. 16 gig lang yung RAM ko. Tapos yung gamit ko, Premiere Pro. Tapos nag-edit pa ako dun sa labas, sa tanghali. Sobrang init dun. Kaya yung playback or yung timeline dun sa Premiere Pro, naglalag na. Pagka marami na akong ini-input. So, natatapos ko yung video ng at least mga gabi. Mahaba ba recording niya nun nung tinate sa'yo? Mahaba siya actually. Mga 1 hour. Tapos, kinat-cut ko pa siya. So, natagalan talaga. Inabot yun ng linggo sa pagkakatanda ko. Kala ko nga, hindi na ako matatanggap kasi linggo na yung nakalipas Pero okay naman in the long run. Like mga second or third video naman niya, naging okay naman yung flow nung work. So, ayun. So far, okay naman yung naging namin ni Ian. Like hindi May siya napansin ako. like hindi siya tawag dito stricto na client sa totoo lang. Kahit may times na na nagjuju na ako minsan sa ine-edit ko. Okay lang sa kanya. Hindi siya strict na client. Pero ayoko abusuhin sa totoo lang. Buti ka pa, hindi tulad ng iba dyan. Ay, sorry. Yung iba kasi dyan, nagpaparush. Yung Erwin. Demanding. Upload ko mamaya. Tapusin mo sana Editor ngayon. versus client. Tapos walang bayad. Naglalabasan na ng sama. Kanino mo ba pinapatamaan yan? Itago mo siya sa pangalan na? Pangalan na. Wow. Tandaan mo. Nagre-react Tandaan mo, may kakagat sa'yo pagpunta mo dito. Ay, alam niya. May napansin rin ako. Parang mostly sa karamihan ng mga editors, yung mga PC nila is nag-start sa like mahinang rig. Yes, sir. Lahat ng mga pansin ko doon yung mga yung mga editors na like gusto talaga nila mag-edit, like kinareer nila ganun. Bihira lang siguro yung yung editor ka tas sobrang lakas agad ng PC mo. Ganun. Kasi yung iba, Sabi niyo bang Uy, hindi, maganda PC niyo ngayon? sa akin Ako yun. mid lang sa akin. Yeah, ako din. Masasabi ko rin na mid. Si Rolly yung nag-upgrade eh. Yes. Yun, Yung galing kay Neil. Yung sa akin actually, tawag dito, pinalitan yung buong system unit. Oo nga pala, hindi ko pala na-share yun. Kasi tawag dito, yung time na nalipat ako dito, ang naging usap-usapan is gagawa ulit ng podcast. Yung unang render ng podcast na ginawa ko, pinarender ko pa yun kay RC kasi sobrang bigat para sa PC ko. Kasi hindi niya ma-render. As in, kahit nag-download na ako ng media encoder, ganyan, yung pampababa ng tawag dito, nung render preview. Di kaya. So, yun, kinausap ko ni Ian. Si-upgrade. Sheesh. Upgrade talaga ng PC. WG yan. As in, home system unit talaga guys, pinalitan. Kahit Goods maging si Gian. Napakapagtulo ko at the same time, grateful ako kasi bihira lang talaga ako ng ganitong klase ng client. So, Boss Glocks, Matsa WG yan. Yeah, WG. Solid. WW. Grabe. Talaga magpaldo, no? Okay. Sabi nung paldo, no? Mahirap lang kami. Wala maloloko dito. Yan. Kung mayaman ako, tataka-bench ako. Pero hindi. Tignan mo, sinong upuan dito? Secret Lab. Kapitalista talaga! Wala ka talaga to. 2020. Bakit? Wala yan sa tagal. Nasa brand yan. Tagal-tagal na ito, hindi na ako nagpapalit eh. Sals. Tsaka kung mayaman ako, wala akong bundok sa Biskaya. Come on, man. Diba? Sino ba may diba? bundok? Ikaw, putik yan. Nabasa pala ng to eh. Nagpapayamanan na lang kayo guys eh. Grabe talaga si Guys, Khalil. ano ba? Sino dito yung umiilaw yung Respeto sa mahirap sa amin. yung mic, di ba? Oo nga, no. RGO. Sheesh. Lupi lights. Ay, Lopit ng mic. Lopit. ba't mo pinapakita yung pukangkang ni ano? Bakit Sensor mo na lang, Aaron. bakit yan? Nakabuka ka? Di ba tigas? Inhit? Hindi mahilig hindi mahilig mag-cuddle to eh. Babae ba yan? Lalaki to. What the hell? siya. Bro is zesty. Justify. Lumalabas na yung lipstick, Khalil, oh. Gago, kapot na natanggal na to, Ay. hindi na lumalabas yan. Kapag ba nakapon na yung aso, hindi na sila Mag-inhit? malilibugan. Gusto mo subukan? Pag tinali yung itlog mo, hindi ka na pamalilibugan. Ano? Pakapon kita. Guys. Ano? Init dapat. Pag tinali ang itlog, Subukan mo. libog. Subukan mo mamaya. What Ito, the parang hell? sisisi ako, sinama ko si RC, putik yan. I'm sorry. Walang preno yung bibig eh. Aaron, ikaw nang bahala kung ano yung mga mapapasok na kat, ha? Pasok yan, boy.
Ang daming ano yan, sensor. Oh, dami. Ito ni RC. Anyways, so yun. Hirap. Kaya mo na. Yes. So, thank you, Aaron. So, Yes. next si Erwin.gg. Ikaw, paano mo na-discover tong PR? Ako naman, dati, hindi, wala pa talaga, as in, kahit sino sa kanila. Pero siguro si Gian, parang napadaan lang talaga sa akin yung tubusan niya dati na parody. Pero hindi ko kilala yung pangalan, yung mukha lang niya. Tapos, nung pandemic, magpa-pandemic na nun. Siyempre, kalakasan ng Valorant nun. So, ang ginagawa ko, in-edit ko lang yung mga yung mga montage ko, ganun, and shit. Tapos, ina-upload ko siya sa YouTube dati, sa EAEXE. Kung alam niyo yung EAEXE na channel ko, damn, bro. Dun, yun kasi yung parang, dun nagsimula lahat. Kasi one time nun, nag-post yata si Neil sa Valorant PH. Sabi niya dun, parang naghahanap kita ko na ng editor for Valorant niya. And noon, parang yung balo-balo montage ko nun is parang lang, katuwaan ko lang, ganun. Tapos ina-upload ko lang sa YouTube, ganun. Tapos, ayun, may nag-mention sa akin doon na kaibigan ko sa post ni Neil na naghanap na editor. Tapos, yun, oh shit, pwede yata to. Kasi, sabi ko nun, since pandemic naman, why not siguro na rin, like sideline, ganun, para siya pa na pera, ganun. Tapos yun, diniem ko si Neil, like, syempre, kailangan mag-send ng portfolio, ganun. Yes, So, sir. sinend ko sa kanya nun is yung YouTube channel ko, yung mga balo montage ko. Tapos yun, nag-send naman agad. Tapos, ayun, nakita niya yung gawa ko nun sa mga balo montage. Tapos, pinedit agad sa akin yung isa yung video, yung live stream niya na kasama niya si Gian. Kung naalala ko, pa yun nasa Vine sila. Tapos, gamit ni Gian is Sky, tapos si Neil Viper. Ayan, tapos doon nag-umpisa. Mabilis ko lang siya na-edit kasi sanay na rin ako mag-edit ng Valo dati. Hindi, experience, bro. Come on, man. Okay. Flex bed. Tapos, ayun, nagulat si Neil. Ang bilis sabi niya. Tapos, ayun, chinek naman niya. Tapos, ayun, goods naman. Tapos, nag-set agad siya na, ng panibago. So, in-edit ko rin kinabukasan. Tapos, hanggang sa tuloy-tuloy na, kinuha niya na ako. Pinag-usapan na namin yung rates, yung mga, yung mga dapat wala sa video, gano'n, ganyan. Ayun, tapos, sa sobrang curious ko din sa grupo nila, yung Pinoy Split. Kasi si Neil lang kilala ko noon dati. So, napadalaw ako doon. Tapos, ayun, pinanood ko na yung mga videos nila hanggang sa, oh shit, ka-humor ko tong mga to, sabi. Parang, ganda ng humor nila, ganda ng samahan nila. Yeah! No glaze, bro, no Parang glaze. Nagngitian lahat nung narinig yung ka-humor Ayun, tapos, sumunod. Si Neil kasi noon, yung Valo Days niya sa YouTube, parang hindi siya ganun ka-consistent mag-upload or mag-record. Like, Yes. saka lang ata siya nagsasend sa akin kung may record sila ng PR or like may highlight siyang na clip sa VOD na yun, parang ganun. So hindi rin ako madalas mag-edit nun kasi ayun nga, naka-base sa performance niya yung kung magsasend siya sa akin i-edit. Tapos noon kasi per video kami binabayar. Ewan ko ngayon sa kanila. Kasi pero noon nung kay nila ko per video talaga. So kapag walang sinin, walang sahod, parang ganun. So noon, tapos sobrang walang binigay ata sa akin si Neil nun, parang sakto kasi nun kulang editors sa PR. Like, 2 lang ata nun. Tapos, sobrang dami nilang recording nun. Doon sila mostly active kasi nun. Tapos, ayun, napunta ako sa PR. Tapos, yung una kong inedit doon is Gartic Phone nila. Yung mga 3 episodes yata yon. Parang tagal na nun Yeah. Tapos, biglang yun, puro Valo na binigay sa akin. Kasi ang alam nila nun, Valo lang kaya ko edit. Kasagsagad ng balo. Kasagsagan ng Valo. Hanggang episode 40 plus yata yun dati hanggang in-edit ko. Ilan na ba ngayon? 70, 60? Hindi ko maalala. Dami na Basta dami. Ang alam mo, nag-start ako 11 or 9. Basta yung meron Yan ang pang... pinakamaraming yan. Ang dami nga Meron pa gumagawa kami ng mga intro bago magsimula yung episode. Kaya kung familiar kayo sa tag name na or username na EAEXE, ako rin yun. Kasi yun yung EAEXE. Ay, parang nakita ko. Yun yung kasi ng EAEXE. Tapos yung logo si Kaito Kid. If you know, you know. Tapos siguro yung ilan sa inyo, nakita na rin ako or napanood sa ibang episodes ng PR. Mostly siguro Valorant. Kasi Valorant lang naman, di ako like niyayaya, ganun. Yung pina-epic siguro doon yung kalaro namin si Gian, yung pinakapagold namin siya madaling araw noon, nagyaya sila. Tapos yun, hayop. Napagold din namin. Tapos like inaabot yata kami 6 AM doon, nag-umpisa kami ng 10 PM, ganun. Malalang grind talaga yun. Tapos yun, hanggang sa nagpag-graduate na ako, sa PR pa rin ako. Pero paminsan-minsan, si John, iba
Vanilla, parang nag-ano siya sa akin, like nagbibigay siya sa akin ng project na para sa channel niya. Ganun. Kunwari, may napupull siyang sobrang rare sa sa Roblox, ganun. Alam niyo na 'yun. And pinapedit niya rin sa akin kahit nung nag-edit na ako sa PR. Pati si Royce, na ano ko rin si Royce, na ano ko rin, nakapag natrabaho ko rin siya si Royce. Mga sa Roblox, mostly Bloxfruit yata yun. And so, maganda rin ka si Royce. W. Royce. Tapos, of course si Gian din. Si Gian, mostly horrors na ano ko sa kay Gian mga playthrough, walkthrough niya, ganun. Tapos mga vlogs. Yung last edit ko siguro kay Gian, yung yung nag-cosplay siya ng Gloku. Yun yung last edit ko kay Gian. Ikaw ba nag-edit nung yung mga highlights niya nung scrimmage? Hindi. Hindi. Si Gian, experience ko sa kanya na nag-edit is sobrang sobrang parang all in niya sa'yo. Like, tatanungin niya anong kailangan mo, ganun. Kasi dati, yung G-Drive ko, punong-puno. Ang ginagawa ko kasi pag puno, gumagawa ko ng bagong account. So, that time kasi, yung playthrough niya is parang 1 hour yung kabuuan. So, ang bigat ng mga videos niya. So, ang ginawa niya, siya bumili nung parang subscription na sa G-Drive. Ayan. So, si Gian lang gumawa nun sa akin sa Maayos talaga maging si Gian. Tsaka wala siya masyadong reklamo sa mga sa work ko. Siguro may may sasabihin like patanggal na lang ganito, ganyan. Ayun lang naman. Tapos Siniwan mo na. Ay, sorry. wow! Freelance nga Hindi di ba? Ay, sorry. Hindi pala ako nakamit. Sorry. Kala ko nakamit ako. Tapos, ang last edit ko naman sa PR sa mga nagtataka or nagtatanong is yung free diving nila sa Blue Freedom niya yata yun. Vlog. Yun yung last edit ko sa PR. Sa PR, YouTube Pero meron kasi like nagpa-edit sila sa akin. Sa PR din yun pero sa Facebook lang in-upload. And parang pa rin naman ako. Low-key editor ng PR. Hindi. Kapag pag may binibigay. Si boss na nagsabi. Boy, grabe to. Manager na nagsabi. Sabi ni Erwin, gusto niya humor ng PR. Sabi niya, something racist, I'm in! Sign me up! Ino mo! Nagkulit eh. Kasi kamay mo! Hindi na pigilan yung sarili. Ay, nako. Babalik Ayun talaga lang. sa Pasig. Putik to. Ngayon, alipin Di ako na- ni Khalil. Kay Khalil ako nag-edit ngayon tsaka kay Vanilla. So, marami akong time. So, kaya nasisingit ko ngayon mag-stream din. Ganun. Tsaka sa mga sa mga napadaan na rin sa stream ko or masama hindi pa. Siguro kilala nyo rin yung Virus Blocks na channel ko. Sa mga nagro-Roblox dyan, lalo sa Anime Vanguards nun. Hindi naman virus blocks. Oo nga, mas maganda pa edit mo dun kesa edit mo kay Vanilla eh. Yeah, yun na nga. Hindi, ganito. Ito kasi namin. Yung style kasi Kasi ni mo yung Vanilla. pincer, niya, concept niya eh. Nag-rebrand ka na, hindi ka na virus blocks eh. Hindi na. Erwin. Erwin GG. May yung style kasi nila. Ganito kasi ewan ko kung pati yung ibang editors dito. Kasi ako, kunwari sa style, kunwari si Vanilla. May style kasi siya eh. Minsan, pag magsasend siya sa'yo ng folder, meron ng intro. Naka-rename ng intro, may b-roll, may ganon. Pero hindi kadalasan ganon siya mag-send eh. Kadalasan Minsan isang isisend- buong recording lang. isang buong recording lang. So, yung edit ko, kadalasan, binibase ko lang sa recording niya. So, kung walang kaganapan, parang, paano, Cut-cut lang. Cut-cut lang. Like, cleaner More lang. yapping lang kasi more siya yap. Ganun kasi style ni Vanilla. Sasabihin naman niya sa'yo kung ano yung gusto niya eh. Pero, sa akin, parang parang hinahayaan niya lang ako magluto. Ganun. Kasi, ano niya eh. Kabisado ko na yung parang timpla ng, niya eh, ng channel ng YouTube, ng mga videos niya eh. Kumbaga ikaw yung magic sarap na. Yeah. Yes. Sa totoo nga. Na naman nagre-react ka ng ganyang Khalil? Pagdating sa'yo, kinakabahan ako eh. yung pasok mo kasi ng mga jokes mo, sobrang random eh. Magic sarap. Kumbaga ikaw yung pulbura sa natutulog niyang apoy. Sige. Sige, ako na lang. Ano ba guys? Sorry. Sige na, mag-mute na ako. Ayun. Ano pa, Erwin? Ayun nga, binibase ko lang din naman yung edit ko sa recordings niya. Kasi yung sa edit ko sa Virus Blocks ko sa channel ko noon, bias talaga eh. Parang tinutuunan ko talaga ng oras. Like, syempre, channel mo yun eh. Tsaka wala, AI kasi gamit nun, kaya dapat, para mas maging engaging siya, kailangan mo edit ng like over-edited shit. Sama talaga.
Ikaw Oo. nagsusulat ng script nun? Oo, yun nga. Kaya hindi ko tinuloy kasi ang dami kong ginagawa. Susulat ka script, magmamontage ka, gawa ka ng b-roll, i-edit mo, mag-text to speech ka ng AI, gagawa ka thumbnail, upload mo. Mga ganun. At the same time, nag-edit ka kay John. So, yun. Iinto ko na. Mga 3 months ko naman siya na like napagkakitaan din, na monetize rin. Ayun, pumaldo talaga ako dun eh. Hindi ko naman in-expect kasi sabi ko nun, katuwaan ko lang din to. Ganun. Tapos sabi ni John, nung ginagrind ko yung channel nun, kasi yung channel niya nun, parang hindi siya masyado rin active na that time eh. So nag-focus Mas malaki talaga pa ako. yung kita mo kay Jan, tapos Oo, sabi ni Jan legit. sa'yo, pasweldohan mo na lang ako, Erwin. Oo. Dumating na kami sa Ah. ganong Sa ganong sitwasyon. crisis. Kaya nagigilty rin ako minsan pag wala akong in-edit kay John tapos sumasahod ako. Pero Ito ka pala. Wag yan. syempre, ako nga minsan nagpapaalala sa kanya or like nagsasabi na, boss, record na, Lods, record ka na ganito, may update, ganyan. John, Just- kissing John! Kaya You sabi need ako, to lock in! time to lock in, bro, sabi ko sa kanya. Kailan na tayo ulit papaldong, ganun. Kasi siyempre, pag makikita mo yung edit mo, baba yung views. Siyempre, para sa yung editor na nag-edit ng video na yun, parang medyo masakit rin sa mo, POV mo. Tama. Ito kasalanan mo. Yo! Hindi, kasalanan na ng algorithm. Kasi once na like matagal kang hindi active sa YouTube, papangit yung algorithm mo. Parang sasabihin ni YouTube, oh shit, hindi pala to consistent. Ayoko na i-recommend to sa Sinabi ni ano. YouTube yan. Ganun style ng YouTube eh. Sinabi niya yan. Yes. Ayun lang naman. Basta ngayon, ayun, low-key, lang, nag-grind stream, nag-edit kay Khalil, kay John siguro pag gawin niya, hopefully mag-lock in na kami. Ganun. Ayun lang. Thank you, Erwin. Sa sobrang dami mong sinabi, nawala rin ako sa iba. Sorry. joke lang. Joke lang. Hindi, ito salamat ko yung backstory. Naalala ko yung EA.exe mo eh. Naalala ko nandun rin yung mga Valorant na ano eh. So, ayun. Sige. Ikaw naman Rolly. Huli ko na si RC. Putik ba? Ano pang masabi na ito? Ikaw, Rolly. Ano? Alalahanin mo yung tanong. Joke lang. Paano mo na-discover Paano ko nakilala? PR? Paano mo nakilala? As usual kay Gian, parang lahat yata tayo dito, puro dubbing yata natin nakilala si Gian eh. Ang unang dubbing na nakita ko sa kanya nung yung League of Legends, na ginagaya niya yung boses nila Annie, ganyan, parang 10 years na siya. Putang inang niya. Tagal na. Anyway, and ayun nga, nagtuloy-tuloy, nanonood pa ako sa kanya, Train to Busan, and then yung mga H1Z1 nila. Until na sinabi ni Gian that time yata. Di ko alam kung sa H1Z1 niya sinabi na na gagawa sila ng channel ng Pinoy's Place, Pinoy's Ren. Di ko alam kung doon nila yun. And sabi ko tuwang-tuwa nga ako nun nung makikreate sila ng ganun kasama yung mga tropa niya. Paano ka natawa? Kasi nga, yay! And ayun nga, nag-create nga sila 2020. 2020 ba na-create yung Pinoy's Ren? Alam ko pandemic yun eh. Pandemic yun, tapos yun, panood ko yun, and masaya sila. Tapos, mga 2022, na-hire ako sa PR, tulad ng sinabi ko kanina. Hinatak ako ni Neil. Actually, dapat wala na ako now eh. Kasi 2023 yata, nagpaalam ako kay Neil na sabi ko parang apply ako sa iba, ganyan. Tapos, ang sinabi sa akin ni Neil, sige, subukan mo mag-apply. Alam ko bahay mo. Parang ganun. Basta pinigilan niya lang ako that time. Yung ganun ang pagpigil niya sa'yo, tinakot ka? Oo, sabi niya sa akin, yung exact na sabi niya sa akin, sige, hindi na kita tropa, parang ganyan. Wala, na-expose to si Neil. sa amin, di na kita bate! Hindi na ako bate. Sabi ko, sige, dito na lang ako. Ayun, stay Totoo ako. ba yan? Legit yan. Kinakwento niya rin sa akin nung sa camping yun. Kinakwento ko sa kanya sa camping. So, Nagtampo? parang, ewan ko kung nagtampo Parang si Neil. pa-joke lang din siguro. Parang pa-joke lang Hindi, din. knowing Neil pa joke lang yan eh. Ayun nga, so dapat wala ako dito, pero until now, maraming pa rin naman ako natutunan dito kasi, ayun nga nung una, wala akong idea talaga sa pag-edit. Nilapitan ko pa si yung kung sino man yung editor na yun. Hindi ko na lang may mention. Basta yun, tinuruan niya ako kung paano yung pacing, ganyan. Tapos nung after niyang mawala, napunta ako kay Erwin. Lumapit ako kay Erwin na paturo sa kanya. Nako po. Tapos after nun, naging racist na ako. What up? Ang ganda pala. Wholesome na eh. Come on, man. Okay na eh. Biglang down Punta mga sa Erwin, bigla kang umitim. Alam, Baka sasabihin ng mga viewers, racist talaga si Erwin. Wala. Come on, man.
Pero yun nga, thankful ako kasi transparent sila, hindi sila masyado na pag nilapitan mo sila, talagang aning ka talaga nila, kakausapin ka nila, ganyan. Kung may kailangan ka, kakausapin ka nila, gagawa nila ng paraan, mga ganyan. And bago si Khalil na mag-asikaso sa amin, si Neil pa yung nag-asikaso sa akin kaya thankful ako kay Neil Kahit na binobola ako minsan Inaano ka minsan? Binobola Binabola? ako And ayun, until now, tuloy-tuloy pa rin ako. And doon ko nakilala ang Pinoy dahil kay Gian. Oh, so baka iwanan mo naman kami, ha? Oh guys, so masama tingin ni Rolly, so apply na kayo. Mukhang mawawala. Joke lang. Ito kasi, bakit mo naisipan noon na like, umalis sa PR, ganun? Yun nga yung next na tayo. Ba't mo naisipan? Kulang kasi, parang, alam mo yun, kulang yung kita ko that time, parang kailangan ko mag-run. Kasi nga, Ano ba siya? Per video rin ba kayo? per video. Yeah. Noon. Oo, noon. Tsaka 3 kami noon. May kasabayan ako na isa 3 kami noon na, 2 kami na hire. Tapos yung isang matagal. 3 kami. Agawan kami noon. Kaya nga sabi ko parang walang, ang tagal dumating sa akin ng video. Hayok na hayok pa ako mag-edit dati. Kaya natutuwa din sa akin si Nul na mabilis daw ako mag-edit. kahit alam ko sa sarili ko na hindi talaga. Mabilis ba? Basta ginagawa ko lang yan. Hindi nga. Yo! Hindi nga ako mabilis. Mabilis lang ako sa iba. Ikaw nagsabi niya, hindi ako. Uy. Joke lang. Ayun guys, so mukhang nagbabalak na si Rolly, so Open. joke lang. So anyways, thank you Rolls. Wala na ba ako? Ay tara, move on na tayo kasi joke lang RC. Hindi, okay lang. Sige. Ayusin mo kasing hayop ka. Baka ako masabi mo. Kalimutan nyo na ako. Sige, ikaw naman. RC, ikaw naman. Oy, femboy. Ano? Ikaw naman. Ano? Yan, nagiging ano na. At parang sumama ka sa Thailand What the hell? Ano bang tanong? Ikaw naman, paano mo na-discover PR? Na-discover? Sa ano siya, nag-start talaga kay Gian Ano siya parte na siya ng kabataan ko Like, I swear. Swear. Ganun siya katanda, no? Oo, man. Sila yung pioneer ng mga YouTuber. Like, sila Kong, si Gloco, sila Will. Like, sila yung may mga unang plake ng YouTube na may silver play na, yung maliit pa lang yung silver, may paganyan pa lang. Sila yung mga yan Tapos, nakilala ko si Gian kasi pinapanood namin sa TV ng school yung yung Train to Busan dub niya. Habang recess or habang malakas yung ulan kasi magsususpend na nun. Pinanood namin sa TV. Yun. Tapos, hindi talaga ako sa PR, hindi talaga ako ganun ka yung nanonood ng contents ng gaming. Kasi kaputukan nila parang pandemic, 'di ba? Hindi ako ganun ka laking fan. Parang nakilala ko lang sila lately lang din. Pero alam ko nag-e-exist sila. Di lang ako yung parang nanonood. Yun lang. Yun lang? Ano pa ba? Paano ako nag-start ba mag-editing? Ganon? Hindi, nasabi mo na kanina, diba? I mean, paano ako naging Paano? editor as career ko ngayon? Nag-start ako ng editing kasi grade 7, parang grade 6, grade 7 kasi mahilig ako manood ng Night Blue 3, mga Bunny Fufu na editing ng League of Legends. Tapos gusto ko maging content creator kasi ngayon yung panahon ng mga nagsisimula pa lang, mga pipil mo lang sarili mo. Ngayon, pag ginawa mo yung ganun, parang sobrang weirdo kung sobrang energetic mo, nagsisisigaw ka ng nakatapat sa camera yung Yun, gusto ko maging content creator nun or maging rockstar. Sabi ko, ano bang ginagawa ng behind the scenes? Paano ba maging content creator? Yung syempre, una dun, syempre tiningnan ko ano ba yung mga elements na meron yung mga YouTuber. Sabi ko, meron silang profile nila maganda, cartoonish. Sige, gawa ko niyan. Paano ba yan? Inaral ko yung ganun sa Photoshop. Tapos next, ano ba yung ginagawa ng mga YouTuber? Bakit pinapanood yung nila? Tinitingnan ko yung thumbnail, ganyan. Yun, natuto ako mag-Photoshop hanggang sa na-adapt ko yung pagpo-Photoshop na yun sa Premiere Pro. Nag-aral na ako ng editing software kasi yun nga, nanonood ako sa mga content creator ng League of Legends na over-edits pa. Yun yung mga pinagkukuhaan ko ng reference nun. Tapos sabi ko, pwede ko pa lang itong i-take na career kasi nung high school, ako lang yung
medyo marunong mag-edit na ano, tapos ako yung nilalapitan pag mga editing shits yung ano. Sabi ko, ba't di ko gawing career to? So, yun, nalimutan ko na yung pagiging content creator na ano. Naging ano na lang ako, behind the scenes. Mas gusto ko rin naman siya ngayon, mga motion graphics, yun yung mga tirada ko ngayon. Inaaral ko rin mag sound design tsaka gumawa ng mga music. Ganun. Yun lang naman yung ano ko ngayon. Yun na rin yung tinake kong path, editing. Pero ewan ko kung habang buhay akong ganito. Masaya ka ba? Drama ang putik. Kaya ba? Um, Kasabi niya kanina, tanong niyo daw kung okay ba sila. Parang may gusto sabihin eh. Ewan, kasi hindi ko pa siya makita ngayon as lucrative na job eh. Siguro dahil sa estado ko ngayon. Pero I'll get there. Wow, taray, estado. Walang we. Napakalalim naman. Grabe. Babalik ko na to sa Pasig. What? Hindi, joke lang. Khalil, I need this. Kaya tunog parang parang matatapos ka. May tanong ako sa inyo, ng mga editors. Ano yung unang editing software na ginamit niyo? Ako Premiere Pro agad eh. Premiere Pro talaga. Ay hindi, Filmora pala. Kaso hindi ko matanggal yung watermark. Tapos sinesearch ko anong mga gamit nila Roger Rocker na ano. Kasi ilang beses na virusan yung PC ko, 3. Sa parehong link. Crack pa more. Kasi di ba gana yung... Tapos yung Filmora, hindi mo pa mapapanood yung kailangan kong i-render bago ko mapanood yung mismong in-edit ko. Doon ko mapapanood yung preview, kailangan ko munang i-render. Tapos hindi talaga gumagana. Sabi ko, tangina, ano bang gamit nila Roger Rocker noon na sabi pa, pag content creator ba, ano bang ginagamit na video editor? Ayun, sabi nila Premiere Pro. Yun, tae. Kaya para puro Elon Musk yung Instagram mo nun eh. Nahak eh. Kala mo, hindi ko makakalimutan yun. Nagulat ako one time eh. Pagbukas ka ng Instagram, iba nakita ko eh. Pagbukas ng Instagram, nakaganon na yung Oo. Iba yun. Iba yun. Ay, naka. Sino next? Iba. Iba. Ikaw, Rolly Aaron. Sa akin, boy, SBP. Yung mga panahon na, the fuck was that? doon, mga pandemic. Sony Vegas. Oh, Sony Vegas. Sony Vegas. Pandemic days kasi, ayun yung nakasanayan ni Royce na gamitin na platform. So ako, tinry ko Inaral natin mo. Sony Vegas. Ang downside lang naman sa Sony Vegas, madalas siya mag widescreen. Madalas siya mag-error. Wait, as in ba si Royce nag-ano sa'yo? Like, nagturo din mag-edit? Oo, siya. Damn, W. Royce. Tinuruan ako noon man. Kasi nung pandemic talaga, wala kaming trabaho. Like, ang naging work ko nun sa sa telco company ng nanay ni Royce. So basically, sa nanay ni Royce at sa stepdad ni Royce. Mulisang pala ni Royce. Yun. Yes, sir. Kung mga panahon talagang wala ako, siya yung nandyan, man. Day ones yan. W Pero friend. yun, Yes. nung pandemic, tinuruan talaga ako ni Royce from the scratch maging editor. Paano ka nag-switch sa Premiere Pro? Nag-switch ako ng Premiere Pro netong 2024 lang. Yeah, itong 2024 lang kasi yung time na kakabalik ko lang din sa pag-edit. Yun. So, 2024, naggamit ako ng Premiere Pro. Yung 2020 pa na Premiere Pro kasi Crack. yung PC ko hindi pa capable ng ng mga later versions ng Premiere Pro. Tsaka may license kasi. May license. Kaya yun, naghanap kami ng crack na na viable para sa PC ko. No? Pala, illegal. Illegal pala tong mga editor ng PR, no ba yan? Ay, sorry. Hindi pala namin. Baka na Elon Musk ka rin Nung nga si Neil, nag-hire, gamit ko pa noon cellphone eh. Nag-edit ako. KineMaster. Damn! KineMaster, yes sir. Yes, sir. Doon din ako Tinry ko siya sa nag-umpisa. KineMaster, tapos sabi ko, hindi kaya. May pa yun, may watermark pa yun. So, naghanap din ako ng Crack. pirate. Yes, crack. Naghanap din ako ng crack. KineMaster, and then sabi ko parang kailangan ko yung sa PC talaga. Parang humiram muna ako ng PC sa pinsang ko. Tapos nagpaturo ako ng Premiere. Ayun, doon ko in-edit yung entry ko kala Neil. Kay Neil. So sa sa Pinoy. Pati sa Pinoy, KineMaster ginamit Hindi, mo sa na? Pinoy lang. Sa Pinoy lang yung entry ko talaga. Wait, After anong that VOD? yun, Anong VOD in-edit mo doon? Kasi meron time doon, pinapacheck sa akin Valorant. nil eh. Valorant. Icebox. Pasmapobe naalala ko eh. Hindi sa napunta yung horror dati. Ng mga entry, hindi napunta saan. Ayun yung mga sa akin. Gamit ko KineMaster una. And then, Premiere sa PC. Yun lang. Ikaw, Pedro. Meron ba? Feel ko si Pedro nag-aaral din mag-edit like recently.
may mga idea naman ako. Kasi nung kasagsagan din nung Roblox ng anime adventure. Talagang inaral ko rin naman mga basic, no. Siguro ang isa sa pinakamahirap na yung mga mag-ipon ka ng mga preset na gagamitin sa editing. So, andyan yung mga MP3, MP4, background, and then yung etc. na mga effects. So, ang dami mong aralin din talaga. So, uubos ka ng weeks, months para maaral yung makuha mo yung gustong editing na gusto nung client or ng gusto mong edit na gusto mo. Sana all marunong mag-edit. Kaya naman aralin siguro kung kung aralin mo din siya. So, yun lang naman yung siguro mahirap lang para sa akin. Ayun, gusto ko nga tanungin sa inyong editor na paano kapag hindi nyo alam yung game na ipinapa-edit sa inyo, paano kayo kumukuha ng idea para maging entertaining? Nanonood ng YouTube din. Tapos kukuha ng Kuha ka idea. reference. Ah, Kadalasan reference. ganun mga artist eh. Hanap ka ng Mostly reference. Pero kung wala, hindi ko rin alam anong ginagawa ko nung nakaraan sa Baldur's Gate eh. Kasi wala akong mahanapan eh. Ako Wala nagbe-base akong na lang hanapan din ng ako reference minsan sa reaction nila eh. Oh, sa reaction. Yun yung, Yan. pag nakakatawa, na-highlight na lang. Ayun na lang highlight mo sa... Yun naman madalas sa Pinoys eh. Yeah. Pero alam ko may sinabi si Chris sa'yo nun eh. So, ilagay mo na lang yun. Oo, ganun nga. Sa PR kasi, bago i-release yung vid, inaano pa ni Chris. Chine-check pa. Check pa ni QA. Chris. Location, sir. Yeah. Pa-QA Pops. QA. Chris pa QA. Chris Pacquiao raw ah. Yo! Iba yung nadinig. Iba yung narinig ko. Ay, na-mute. Ayo. Sana all marunong mag-edit. Pero Kasi ako wala akong alam kahit piso eh. Microsoft Paint lang alam ko eh. Pero ikaw Wala nag-edit akong sa ano mo, di ba? Sa Ikaw Saan? ba nag-edit ng update. Galil? Ang Hindi, bagong update. nagpatulong ako sa kaibigan ko. At least, di ba, Kasi- naranasan mo mag-edit. Hindi Oo nga ako nag-edit noon. Ay, sabi mo, Nagpatulong nga ako sa... Kaya nga, nagpatulong ka. Siya, Baka- Pero siya pa rin nagpatulong siya nag-edit. Nag-edit siya. Nag-edit. Okay. Parang pinagawa mo na. Hayop na yan. First ko eh. gumawa. Eh, nobody, Galil, kailangan mo ma-experience para hindi ka nagagalit sa amin pag delay. Oh, Ay, nobody yung got pala time Ikaw for yun. that. mag-edit ng isang video ng Oy. Pinoys. Ikaw Nakita mag-edit niyo ba? ng isang video. nakita niyo ba ako nag-galit sa inyong mga hayop na yan? Ay, joke lang. Sorry. Ayan. Sorry. Bawasan yan. Oo ah. Bawasan yan. Kaltasan yan. Oy, Adobe, babaan mo yung subscription mo. Ayan. Hindi, kasi wala kasi ako oras para mag-aaral. Ang dami kong ginagawa sa Tama. buhay ko eh. Ah, Tama. busy Busy yan talaga si si Kalil, guys. Paldo kasi yan. Paldo eh. kasi yan. Yeah, tama. Gusto niyo ano sabi mo ulit? Ano oras eh? Eh, Paldo ka kasi. Ano? Ay, inulit. Mukhang mapupunta sa sweldo ng isang editor ah. Hindi, joke na. Wala kasi Pinoy realm ngayon ah. Hindi, wala kasi ako oras eh. Ain't nobody got time for that. So, wala akong oras. Yes. Madami akong inasikaso ngayon sa personal. Tama. Kaya pag kaya naman, pinapa-edit ko na lang. Ganun talaga pag mga paldo No. pinapayad. Ano? Kasi marami kasing ginagawa. Wait lang, sabay server mute dito. Pet peeve ni Kalil. Yan. Masabihan siyang palda man. Hindi. Hirap-hirap ko eh. Guys, donate kayo sa channel ko. Oo guys, para malibre kami ni Kalil. Omsi. Libre yung ko. Samgip yan, samgip. Samgyup, Bocha. ito naman. Oy, go. How about si Pedro? Kay Pedro. Kasi Ano parang na parang may time, parang kailan lang tinanong ko ni Ken, like nag-aaral yata kayo mag-Premiere Pro noon, like last month yata. Last month. Para sa Pinoy Tales ata yun. So, yeah. Ayun, na-experience ko, nag-edit na ako ng 2 videos sa Pinoy Tales. And then, ayun nga, biglang nawalan nga na nagkasakit nga yung dalawa. Hindi na kami nakapag-record. So, I think ready na ako for Pinoy Tales. Siguro baka Yaw. yun yung parang starting ng pag-edit ko. Guys, Premiere Pro na ginamit mo dun. John Babalik Ken, na ang Pinoy Tales, guys. bumalik na. Bumalik na. Mas magiging consistent na kasi nandito na si Pedro. John Yes, Ken, sir. nagpaparinig. Ay, John Ken, nagpaparinig si Pedro, record na rin ng Pinas. So, si Ken kasi parang ayun, no, na daily grind na rin kasi siya. So, carry ko naman i-cater yung yung pag-edit Yes, ng since kaya ko naman siyang gawin, no. Siguro tatanong na lang ako pag may hindi ako naintindihan.
Ganun siguro yung open yung lahat, no? Editors, PR members, kapag may tanong ka talagang tutulungan ka nila. So, matututo ka talaga, no? So, zero to hero lang. Tamo, yung kwento nila, like, di sila marunong mag-edit dati. Tinuruan lang din. So, ayun. Uy, hindi. Pagkapanganak ko, nag-e-edit na ako. Ina mo. Ano sa tiyan ng nanay mo? Pagkalabas ko, may hawak na akong mouse eh. Sige nga. Sobrang random mo talaga. Kalil, okay ka lang. Ano ba? Masakit ulo ko. Sorry, Kalil. Sorry, Kalil. Naiblan na. Hindi ko na uulitin, Kalil. Ay, nako. Sorry. Pero sa totoo lang, parang lahat kami natuto lang sa YouTube eh. Yes. Pagkaroon ng find out ng ganun lang din ako na natuto. Hindi, simula pa lang magaling na ako eh. Ina mo. Hindi, joke lang. Okay, Joke sir lang, review. joke lang. Sa remit niya, gago. Okay na. Anyways, ano pa? May dadagdag pa ba kayo? Any inputs? Any input? Ano pa? Wala na. Toro na banana Q. Ano? Tara na. Tara na nga, guys. Guys, 1 hour and 30 minutes na kami nag-record. So maraming salamat sa mga nanood. Alam niyo kung sino di sumasakit ang ulo? Alam niyo ba sino? Sino? Pedro, sino to? Alam mo sino di sumasakit ang ulo? Sino to, Pedro? Ako matigas ang ulo. Pedro, sino hindi sumasakit ang ulo? Sino kaya? Ang di sumasakit. Hindi sumasakit. Sabihin mo! Okay, that's it. We out. Guys, guys, ito na lang. Check nyo na lang sa task ko. Guys, nakaturo ako kung nasaan yung Patreons. Check nyo na lang rin sa tabi ni Pedro. May mga nakalist ng Patreon doon. Pero kaming kasing kasama isang editor na nakalabas sa mental hospital eh. So, pasensya na guys. Nagising na siya, guys. Nagising eh. Hindi pa kasi binigyan ng gamot ni Rolly eh. So, kasalanan ni Rolly. Sorry guys, gutom na kasi ako guys. Kaya sumali na kayong Patreon para may pangkain na kami. Yes, sir! Nakaka-protein. Okay, promotion na. Okay. Proteins. Ayun ako sa'yo. Anyways guys, we out. Bye! Yeah, bye. Bye. Once na mans.